Up next on DWAD. J&J sa DWAD. Pakinggan at panoorin si Jun Cabanyog sa J&J sa DWAD 1098 AM Now Radio at sa Facebook Live CBS DWAD. Mga balita naglalabasan pag-uusapan, mga issue tatalakayin, public service bibigyan tugon, hinaing reklamo aaksyonan. Mr. Jun Cabanyog sa J&J sa DWAD 1098 AM Now Radio. Dito lang sa CBS DWAD 1098 AM Now Radio. Isang magandang hapon, Pilipinas. Ang init. Sa pangalan po ng ating katotot kumpare at isang negosyante, si Paring Jun Cabanyog. Yung katoto Kajunan Sures. Ang pansamantala nyo mapapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng hapon ngayong Lunes sa programang J&J CBS DWAD. At syempre shoutout kila Engineer Perdi Medina. Welcome back home. Pansamantalang magbabakasyon si Engineer Perdi Medina, no? Naka-2 linggo na itong si Engineer Perdi Medina. Kailan kaya siya magpaparamdam? Hello, Engineer Perdi Medina. At syempre, shoutout din kay Raymond Beneventura at sa kanyang may bahay. Malapit na rin maging tatay itong si Raymond. At syempre kay Kagawad Alar Villanueva, kay Chairman Bonnie Ramos, at sa lahat-lahat ng mga suking tagapakinig ni Paring Jun Cabanyog. Shout out Pilipinas! Ang init-init, no? Bayan, sabi nga, kung pwede nga lang, huwag ka nang lumabas ng bahay. Huwag ka nang lang lumabas. Kundi rin lang namang importante, ang yung pupuntahan, ang yung lalakarin, siguro manatili ka na lang sa bahay, no? Para walang init. Sabi ni Parin Jun, no? Kapag kami nagtatandem, maganda raw puntahan, ha? Gusto mong makatipid sa kuryente. Gusto mo wag mapapawisan. Diyan ka sa mall, mamalagi. Yung nga lang, kung gagastos ka sa mall, malaki ring gastos. No? Mas maganda kung pupunta ka raw diyan sa mall, magbaong ka na lang pagkain. Magbaong ka na rin ng inumin, no? Para siguradong hindi ka matotos gas. Ayan, no? Alam nyo mga kaibigan, ngayon talagang hindi mo malaman kung saan ka susuot, no? Sobra yung heat index ngayon, no? Gaano kaya katindi ang init ngayon? Sabi matindi raw itong buwan ng Mayo, no? Ito yung siguradong papawisan lahat ng singit mo. Anyway, mga kaibigan, talaga ang panahon dito sa Pilipinas, merong rainy season, merong hot season. Ito, para tayong piniprito, hot season. Para kang lagi na lang ikangay, hindi mo alam kung paano, magpapaypay ka ba, mag-electric pan ka ba,
mag-aircon ka ba, no? Wala kang susulingan eh. Pero anyway, bayan, no? Ano lang yan, sanay-sanay lang yan, no? Kung baga sa mga nag-iinsayo ng boxing, no? Kailangan lagi tayong pinapawisan. Pero sobra naman tong pawis na to. Kaliligo mo lang, pawis ka na naman. Yun, no? Magmul ka na lang. Pero tipid ka na sa kuryente, tipid ka pa sa lahat ng bagay. Yung nga lang, di ka pwede magdala ng ng kumot at unan para matulog diyan sa mall. Uhulihin ka ng pulis. Pero mga kaibigan, lagi nating pinapayo ng J&J, mga kaibigan. Kapag ganitong mainit ang panahon, iwasan nyo mag-iinom ng soft drinks, no? Una, yung soft drinks, wala namang vitamina sa katawan yan eh. Kahit na sabihin mong zero yung iniinom mong soft drinks, mga kaibigan, iba yan, iba na yung tubig. Mas maganda tubig, no? Kaysa mag-soft drinks ka. Sa soft drinks, sigurado, tataas ang sugar mo. Kahit zero yung soft drinks na yan, may halo pa ring asukal, no? Mas mainam tubig. Tapos inom kayo ng buko juice. Mahal ang buko ngayon, no? Nasa 40 na yata isang buko. Pero mas okay yan. Magkano soft drinks, halos hindi rin naglalayo ang presyo. Di ba? Di magbuko juice ka na lang. Maraming pwede kang inumin. Tsaka yung mga gulay, no? Na masustansya, tsaka prutas like pakwan, melon, di ba? Yung yan, singkamas, yung mga tutubig na katas na pwede mong kainin, no? Una, kapag marami kang tubig sa katawan, hindi ka kakabahan na magkakasakit ka sa bato. Yung soft drink, sigurado, kandidato ka sa kidney. No? Yung matatamis, no? Anyway, no? Tsaka ligtas ka sa diabetes. Ang init. Maraming bagay, no? Maligo! Number 1, maligo ka. Dati bayan, no, nakarang buwan, yung kalamigan, January, February, malamig yan eh. Kung pwede nga lang huwag ka maligo nung buwan na yun, di ba? Hindi ka maliligo eh. Pero nung pumasok na yung Marso, Abril, hanggang ngayong Mayo, kung dati hindi ka naliligo, ngayon, nakakailang ligo na kaya ang Pilipino. Yung iba, dumadayo pa ng resort, di ba? O nagsiswimming. Diyan sa mga tabing dagat, sa mga swimming pool. Okay yan. Pero mas maganda, meron kayong cover, no? Lalo na kung halimbawa sa swimming pool, mas mainam yung naka-cover kayo, no? Ibig sabihin, merong pananggalang sa init ng araw. Oo nga. Maiibsan ang init ng katawan mo sa sobrang init. Lintik naman, pag inabot ka ng sunburn, sunog ang balat mo, nararamdaman mo doble init, lapnos ang likod mo sa sobrang ikangay na sunburn ka. Kaya payo natin, yung mahilig mag-swimming, mahilig tumalon sa dagat, siguraduhin nyo lang mga kaibigan na nakapag-lotion kayo, no? Tsaka kung may pwede, maligo kayo naka-t-shirt. Iba talagang binilad yung katawan, no? Talaga sinusunog nila yung katawan nila. Nagpapa-sunburn, no? Tawag nila, nagpapatan. Di ba? Alam niyo po, yung mga nagpapatan, yung mga mapuputing tao, mga foreigner, di ba? Ang puputi yan, Pag dumayo ng resort yan, no? Dumayo ng mga swimming yan, talaga nakatupis lang yan. So mga kaibigan, talagang nagpapasunog, sinusunog talaga nila yung katawan nila. No, bakit gano'n? No? Yung mga mapuputi, no? Gustong umitim. Gustong maging kayumangging kaligatan. Ang tawag nila, no, di ba? Lalo na tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mapuputi eh. Brown yung katawan natin, brownish, di ba? Kaya nga tawag sa atin may kayumangging kaligatan. Lalim, no?
Oh. Tayo itong mga foreigner na mapuputi, dumadayo pa rito sa Pilipinas yan para magpaitim. Oh, meron namang mga Pilipino gusto naman magpaputi. Oh, kaya suki nila yung yung mga ano tawag dito, yung mga butik. No, yung mga nagtawag dito parang belo, no. Talagang nagpapa-inject pa nga. May kilala nga ako, kasama kong reporter. Nagpapasaksak ng gluta para pumuti. Pero hindi, no? Dahil meron siyang fatty liver. Yung pala, yung gamot doon sa mga fatty liver, gluta, no? Double purpose, no? Oh, gagaling na yung sakit mo sa atay. No? Yung infection mo sa atay, puputi ka pa. Kaya siya, no? Kaya siya gusto niya talaga nagpapagluta. Bakit? Ang itim niya ngayon, paputi na siya. Pero mahal yun, isang saksak yata, 3,000 Pero anyway, no? Ito yung pinag-uusapan natin. Yung sinasabi nga, yung init-init na yan. Talagang kakambal na ng buhay ng Pilipino yan, No? Yung init. Dahil dito sa Pilipinas, merong rainy season. Meron tayong tag-araw, taglagas, tag-ulan. Yan po. Tapos meron tayong tag-ani. No? Ito, may 4 na season po yung ating bansa. So ngayon mga kaibigan, kaya yung katawan natin adjustable. Kumbaga sa goma, flexible yung katawan natin. Pwede tayo sa mainit, pwede tayo sa malamig. Hindi nga lang tayo pwede sa malamig na malamig. Hindi rin tayo pwede sa mainit na mainit, guys, sa Africa. Sobra init dun. Etong naramdaman nating init sa ating bansa, wala to. Pag magpunta ka ng Africa, tita nyo sa Africa, karamihan po ang tao sunog. Tayo masusunog pa lang. Tsaka nagagawa natin ang paraan. Di ba? I-advise nga kapag ikaw ay nainitan, punta ka ng mall. Upo ka rin sa isang tabi. Kain ka sa mga fast food chain. Yung kaya mo lang nabilhin, no? Tapos tumambay-tambay ka. Daming mga senior, no? Diyan sa mga mall, nagpapalamig, no? Una, kasi nga po, pag sa bahay ka, sinaksak mo yung ventilador mo. Ang ventilador mo, electric fan mo, yung buga ng motor, mainit Ang lagkit sa katawan. Ngayon kung halimbawa mag-aircon ka naman, lintik ang konsumo ng kuryente. Lalo ka maiinitan pag nagbayad ka. Kaya marami rin nagre-reklamo, no? So yun po, no? Dahil sinasabi nga natin, matuto tayong magtimpi sa sobrang init. Kapag sabi nga, yung advice, pag gusto mong, kapag nainitan ka, punta ka doon sa malamig na pwede mong pagtambayan. No? Si Paring Jun nga, iba si Paring Jun Cabanyog, kung mag-walking, sa mall. Di ba? Anyway, mga kaibigan, ipakilala muna natin ang ating himpilan. Ang JJ ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kompleto sa genuine motorcycle parts katulad na Kawasaki spare parts, Yamaha spare parts, Suzuki spare parts at Honda spare parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol motor oil. Tandaan sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China spare parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this console screen. Okay, balik tayo sa programang J&J CBS DWAD. Kaya po ng dati sa pangalan ng ating katoto't kumparet negosyante, si Paring Jun Cabanyog. Ito po yung katoto. Kasama, napapakinggan si Kajun Ansures. Bakit ba nauso yung ngayon, no? Kumusta ka? Hindi man yung, kumusta ka? Alam ko may kanta niyan, si Ray Valera, hindi ba?
Kumusta ka? Kumusta ka? Ewan, baka lumawak pa tong kumustahan na to, no? Hindi man si, si Senator Pia Cayetano sa kumusta ka. O, kumusta daw kayong lahat, sabi ni Senator Pia Cayetano. Siyempre, kumustahin din natin siya. Kumusta ka, Senator Pia Cayetano? Anyway, mga kaibigan, pag-usapan natin, sunog. Ito po, no? Gaya ng paalala ng J&J CBS DWAD. Oh. Kami po'y nagpapaalala sa sobrang init. Oh, bukod sa mainit ang ulo ng tao, laging away, laging gusto, gulo, dahil mainit nga ang panahon, sumasabay pa ang init ng ulo. Pero pag-usapan natin muna ang sunog na nangyari diyan po sa Tondo. Diyan sa parting Binondo. Ito yung Binondo side na parola, no? Na kung saan suking na lamang pong nasusunog yan lugar na yan. Taon-taon yata, ano? Hindi po pwedeng lumiban. Lilipas ang isang taon. Yan lugar ng parola. Yan parola District 1 at parola District 2. Oh. Yan po yan, malapit yan sa may pantalan, sa dagat. No? Malapit po dyan. At maraming tao. Alam niyo, marami ako mga naging kumpare dyan. No? Mga chairman. Iba dyan sa parola. Kapag naging halimbawa, naging chairman ka riyan, nako, ibang klase. No? Ibig sabihin, malagang matibay ang dibdib mo. Hindi po pwede dyan yung lalamyang-lamyang chairman. No? Kailangan matapang. No? Matibay ang loob. May ibubuga. Dahil dyan sa parting parola, maraming chairman ang hindi nagtatagal ang buhay. Alam ko dyan, isa lang ang chairman dyan na namatay sa sakit eh. Nalimutan ko lang yung pangalan eh. Isa lang ang hindi namatay sa baril. Isa lang ang hindi namatay sa nilikida. Nakalimutan ko lang pangalan. Ngayon mga kaibigan, sabi nga po, yung parola, siksik, liglig at umaapaw ang tao. Ang bahay dyan mga kaibigan, pinagdikit-dikit na dingding na kahoy. Ngayon, meron din bahay dyan, ginawang tabing, yung mga palanggalang sa init at araw at ulan, mga kaibigan, mga tarpaulin. Tarpaulin ng mga kandidato, kaya pansinin nyo. Marami pong mga tarpaulin ng kandidato, hindi pa tapos ang eleksyon, nawawala na yung tarpaulin. Alam nyo ba kung bakit? Ginagawa nga pong yan, dingding, ginagawang bubong, kumbaga ginagawang bahay. No? Yan po makikita nyo dyan sa may parola. Hindi naman lahat, pero mas marami. Ang bahay dyan, kahoy, na kung saan-saan pinulot. Kasi dagat nga, no? Kapag halimbawa, sa dagat may lulutang-lutang na kahoy na pwedeng gawing dingding. Mga plywood, naglulutangan sa dagat yan. Susungkitin yan, kakalawitin. Tapos gagawin nilang dingding. Gagawin nilang sahig. Gagawin nilang kinsami. Gagawin nilang hagdanan. Gagawin nilang bintana. Diyan po sa parting parola. No? Kanya-kanyang diskarte dyan. Kaya kung mayroon mang bahay dyan na bato, iba po yun. May yangka-yangka ang nakatira. No? Pero sabi nga umiikot ang mundo no? Mangilan-ngilan na lamang po ang sinasabing gumagamit ng tarpaulin, pero marami pa rin. Siguro po nasa kalahati.
Kung halimbawa, ang populasyon ng Parola nasa 23,000 o 24,000, yung tao, karamihan dyan botante. Kaya puntaan ng mga politiko yan eh. No? Maraming botante. So mga kaibigan, siguro kalahati po nun, ang bahay nila, pinagtapal-tapal na kahoy. Pinagtapal-tapal na tarpaulin. No? Ibig sabihin ba yan, madaling masunog. Sabi nga madalas masunog diyan, madalas masunog yung parola. May ano pa yan, may kapeso, may katambal sagutan ng sunog. Yung parting aroma. Yan po yan sa may Road 10. Na ngayon po Mel Lopez Boulevard na yan. Taon-taon bago matapos ang taon, 2 hanggang 3 sunog nangyayari dyan sa mga lugar na yan. No, bakit? Bakit? Sabi ko nga ang bahay po dyan, mga kaibigan, bukod sa madaling masunog dahil kahoy at tarpaulin na madaling madilaan ng apoy, talagang magkakasunog. No? Meron pa. Bakit madalas ang sunog dyan? Marami ring bahay dyan, walang kuryente. No? Walang kuryente. Sabi nga, pag nakakita ka ng bahay dyan na may sariling kontador, dyan sa parting Parola at Hapilan, aba, magpiesta ka na. Dahil dyan, bayan, dyan sa lugar na yan, ang Parola, Hapilan, hindi uso Meralco dyan. Hindi uso kontador dyan. Karamihan na nakatira dyan, mga kaibigan, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ang mga nakatira dyan, sosyo sa Meralco. Kumbaga sa ano, mga kaibigan, puro kalawit. Tingnan niyo po, pag nagkaroon ng imbestigahan, yung arson, mag-iimbestiga, pinagmulan ng sunog, 2 lang ang dahilan. Ano? Nasunog dahil sa kandila at gasera. Kasi wala silang kuryente. Ang gagawin, magkakandila. Maggagasera. Di ba? Ang bahay mo, dingding, na kahoy, na madaling masunog. Tarpaulin na plastic, na madaling masunog. Kapag yung gasera mo, yung gasera, may apoy po yun, tapos mayroong gasa. Tapos mayroong gas. Kapag yun, tumaob, sunog. Sunog, kakalat yung gas Yun ang pinagmulan ng sunog. Kandila, yun din, no? Kalimitan, ganun po yung nagiging dahilan. Tapos, may titira pa dyan. Magsasyabu. Gamit po nila kandida. Yung mga foil, mga nagsasyabu. Yun ang dahilan po kapag halimbawa po nagkakasunog. Kandila, gasera. Ang pangatlo, mga kaibigan, jumper. Jumper sa kuryente. Kapag may kakayanan ka namang bumili ng kable, meron kasing bibili ka ng kable para may pantap ka sa kuryente. Daming jumper dyan. Pag nag-overload, yung kuryente, yung supply ng kuryente, sumobra, no? Mag-o-overload yan, sabog. Pagmumulan po yun ng sunog. Bakit merong jumper? Ayan, maganda pag-usapan to. Kaya may jumper, mga kaibigan, sabi ko nga, marami ako naging kumpare dyan sa mga lugar na yan. Tayo'y batang tondo. Ngayon, matandang tondo na. No? Sabi ko nga po, alam ko po ang likaw ng bituka dyan sa tondo.
Lamang kalsada rin po ako. Sabi nga, yung parola, naging tambayan ko yan. No? Dati naging kumpare ko pa dyan si paring si Ombrog. Ito yung hindi yata napatay sa, hindi napatay sa, sa baril. Namatay sa sakit si Ombrog. No? Tapos meron pa ako naging kumpare dyan, nakalimutan ko pa. Naging sabi nga po naging labas pumasok ako dyan sa parola. Naging tambayan ko po yan No? Hindi dahil ikaw ang bituka ko, hindi. Marami tayong kaibigan na kung saan pinapasok namin yung parola. No? Nasama ako sa mga politiko, mga kaibigan, kumpare. Ayan. Pag nag-house to house kami at manggagapang kami ng mga leader, diyan sa parola, diyan kami umiinom. Yan lalo na Isla Puting Bato. Ayan, di ba may pelikula si Fernando Po Jr., yung Isla Puting Bato. Totoo yun, mayroong Isla Puting Bato. Nakalimutan ko po yung isang chairman dyan si Peña yata, nakalimutan ko. Tapos meron siyang meron siyang karaoke bar. Sa loob liblib yun yung Isla Puting Bato. Bira rin nakakapasok doon. Kung di ka kilala ron, talagang tatarakan ka sa tagiliran kung hindi ka kilala ngayon mga kaibigan, naging namin dyan. Diyan kami nagkakaraoke. Diyan kami umiinom. Nung kabataan kabataan ko po hindi naman yung sa bataan, sabi mo, 16 anyos. Hindi. Siguro ang edad ko po noon, mga kaibigan, nasa 35 years old. Nasa 40, 35, 40 pababa. Tambay ko yung parola. No? Isla Puting Bato. Happy Land. Lahat po ng mga lugar na likawang bituka, mga siga-siga dyan, kilala natin. No, sila Pepeng Kuryente. Tatanda ko pa kapag alimbawang iniisip po, sabi ko nga napasok ko tong lugar na to noon. Noon Ngayon medyo medyo mababait na tao riyan. Dahil ngayon hindi ka na pwede maging siga No? Kapag siga ka, dali ka nang mamamatay Ayan, shout out sa ating kabats kay Reverend Eliseo Gargaritano. At siyempre sa kanyang may bahay. At shout out sa Lacandula High School Batch 76. Ayan, meron kami sa 28, tong Mayo. May get together, Reb. Eliseo Gargaritano, kita-kits tayo. Ngayon mga kaibigan, sabi nga, yan lugar na yan, kabisado ko po yan lugar na yan. Siguro sabi ko nga po, yung edad ko 40 pababa. Naging tambayan ko yung parola. Naging tambayan ko yung Baseco. Nung panahon, konting remind lang po to, i-recap ko lang. Nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, meron po kami mga kasama dyan, mga partidista kung tawagan namin. Ayan, si Secretary Norberto Gonzales. Ayan, di ko na ikakaila. Pinapasok namin yung lugar na yan. Hanggang ito, itong panahon nitong si teka, tayo? Lapa. Ay, teka, pakilala muna natin yung ating impilan. Ang JJ ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kumpleto sa genuine motorcycle parts katulad na Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan, sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this so scream. Okay, balik tayo sa programang J&J CBS DWAD. Ang J&J, kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, ganap na po alas 5:31 ng hapon. Okay, tuloy tayo. Recap tayo sa mga nakaraan natin. Dahil ito yung pag-uusapan natin. Dahil yung ating
ikukomento ngayon ay true to life story. Parang sa Senado, may script, merong title ng pelikula, may direktor, o ano man ang gusto mong kwento, meron tayo. Kaya sabi ni Parin Jun, pare walang banat. O de, natawa si Paring Nunung. O de, magkwentuhan tayo. Ngayon, sabi ko nga laman tayo ng parola, hapilan, meron pa. Baseco. Sabi nga yan, lugar na yan, iisa ang pasukan, iisa ang labasan. Kaya kung gagawa ka ng katarantaduhan sa mga lugar na papasukin mo gaya ng Baseco, parola, hapilan, sigurado, hindi ka makakalabas ng buhay. Ito yung kinukwento po natin. No? Dahil parte to, bakit ba laging, ano ba meron sa parola, Baseco, hapilan, bakit laging may sunog? Pero kung tutuusin mas maganda po ang Baseco. Maunlad yung lugar na yan. No? Malawak. O kaya nga pinaplano yan, tsaka malaking barangay, kaya pinaplano po yan ngayon, ng lokal na pamahalaan gawing dalawa, hatiin yung barangay ni dati si Cristo Hispano yung chairman niya, ngayon si dating kagawad nakalimutan ko, mga kaibigan natin ngayon, sabi nga, bakit laging ganyan sa parola, hapilan, laging may sunog. Sabi ko nga, mga kaibigan, ang lugar na yan, talaga pong squatters areas. Rural areas. Dikit-dikit ang tao, dikit-dikit ang bahay. Ang mukha ng tao halos magkapalit-palitan sa sobrang dami. Sabi ko nga, ang butante dyan sa parola, kung di ako nagkakamali, District 1 pa lang, nasa 23 o 24 mil na. Shoutout kay paring Danny Lampano. Ayan, nanonood sa atin. No, ngayon mga kaibigan, kung hindi mo kabisado yung lugar na yan, sabi ko nga, pag pumasok ka dyan, at mapapatrobol ka, at papasok ka dyan, nang hindi mo alam, na papasok ka nang wala kang connect sa loob. Hindi basta connect, kailangan yung connect mo dyan, kilala mo riyan, yung medyo may pangalan, no? Hindi po pwedeng dadayo ka riyan, magsisiga-siga ka dyan. No? Tapos sabi nga, meron kang kalalagyan dyan sa lugar na yan. No? Ngayon, mga kaibigan, bakit laging may sunog? Ano ba meron dyan? Sabi nga, kapag ikaw yung naging chairman dyan, kailangan buo ang loob mo. Kailangan meron kang pailalim na trabaho. Wala pong naupo yatang dyan, hindi ko naman sinasabing ganitong klase itong mga taong to, no? Unang-una, mga kaibigan, kung hindi ka matapang at wala kang pera, hindi ka pwede maging chairman dyan. No? Hindi ka pwede. Lahat ng naging chairman dyan, sabi ko nga, isa lang ang namatay sa sakit, si Ombrog lang yata. No? Yung iba, halos napatay. Ang chairman dyan, laging napapatay. Minsan, hindi na natatapos yung pagiging chairman niya. Hindi siya nakakatatlong term. Swerte nga makadalawang term Yung maka-6 na taon, tumba Di ba? Laging ganyan po riyan. Kasi, aminin man at sa hindi, sindikato yung lugar na yan. Bakit? Sabi ko nga, hindi uso kontador dyan sa mga lugar na yan. Sabi nga, kapag halimbawa may sarili kang kontador ng kuryente, ibang klase ka. Ibang klase ka. Bakit? Super rich ka. Bakit? Aba, kung halimbawa may isang kontador ka, nakasuso, doon sa kontador mo,
siguro nasa 20 bahay naka-sub-meter. Parehas yun, mga kaibigan. Ha? May kontador, may sub-meter, ibig sabihin nagbabayad sa Meralco. Pero mas marami dyan, mga kaibigan, walang kontador, pero may kuryente. Yun po yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan, kuryente pa lang. Paano si tubig? Paano tubig? May kontador ba si tubig? Meron. Siguro sa 100 bahay, ang may kontador lang, 10. Yung 9 na po, puro jumper. Kaya kung halimbawa, merong merong katabing 7-Eleven, Mercury Drug, kung ano pang mga fast food chain na merong kontador. Bayan sabi nga, yung binabayaran ng mga establishmentong may sariling kontador, binabayaran nila buong barangay nung kanilang kinasasang, ano ba tawag dito? Kung saan sila nakatayo. Kung nasaan yung establishmento nila, buong barangay na yon, sagot nila yung kuryente. Dahil karamihan, yung mga linya ng kuryente ng Mercury, merong 7-Eleven, merong Pure Gold, kung ano pang mga establishmento, magugulat yung mga may-ari na yun. Ang binabayaran nila buong barangay. Nakatap sa kanila. No? Ang pinag-uusapan pa lang natin, kuryente, tubig. Yan, siguro kami nakikinig sa aking mga taga-Parola, taga-Baseco, taga-Hapilan. Isipin nila, tama yung sinasabi ni Kajun. Sabi nga po ba yan ang may hawak ng sindikato, isa lang Sabi nga, kung halimbawa pipitsugin ka lang, hindi ka pwede maging chairman. Kailangan may underground ka. Meron kang pailalim. Kailangan hawak mo ang kuryente, hawak mo tubig. Ngayon, nadagdagan pa, pati internet, jumper na rin. Ganyan, hindi naman lahat ng mga taga-Parola gumagawa po ng ganong kalokohan. Sabi ko nga sa 100 katao na mayroong parehas na ginagawa, 10 lang doon ang parehas. Yung 9 na po, bayan ko, yun ang puro illegal. Hindi po pwedeng parehas ka dyan. Hindi tatagal ang buhay mo. Pinagpapatayan yung mga illegal dyan, mga kaibigan. Sabong. Karakrus. Lahat yata ng klaseng sugal nandyan Bukis. Weteng. Ano pa? Maraming mga sugal-sugal dyan Hindi ko pa sinasama yung droga Ang pinag-uusapan pa lang natin, kuryente, tubig, internet. Ang iba dyan, bayan, sabi ko nga hindi tatawaging parola yan No? Alam niyo mga kaibigan, may kwento dyan Dapat wala na yan. No? Ito binabanggit ko nga, bakit ba ako napasok ko yan, lugar na yan? Sino-sino ba yung kasama kong pumasok dyan? Organizer leader po kami, ang yun lingkod noon po, no? Yung mga nabubuhay pa sila para Ramon de Leon. Yan, mga batang tondo yan. Ayan, no? Pinapasok na yan. Kasi, panahon ng GMA kami, dapat wala na pong parola noon pa. Diba, kumandidato si FPJ. Natalo ni GMA. Hindi ba? Sa galit na kasi yung parola, FPJ yan Parola. Parola. Siguro kung nakikinig ito si Madam President Gloria Macapagal Arroyo, alam niya itong istoryang to, no? Yan, makakasama natin dyan, sila Lucy. Ayan, sila Sergio. marami tayong mga katropa dyan Sabi ko nga po, naging labas pumasok ako dyan
Naging siga rin ako dyan sa lugar na yan. Pero hindi sigang nakikipag-away, no? Siga na wala pong umaaway. Kasi lahat ng siga dyan, kainuman natin. Ngayon, bakit? No? Siguro sabi ko nga, kung nakikinig si Madam President Gloria Macapagal Arroyo, matatandaan niya to eh. No? Noong matalo, ay hindi pa na ni Erap. Hindi ba napatalsik si Erap? At nung pumalit si si GMA, Vice President siya. Ngayon, mga kaibigan, hindi makapasok si GMA dyan sa Parola, sa Baseco, sa Apilan. Kasi pinagsasaran siya ng bintana. Erap ano yan, yung lugar na yan, Erap yan. Ngayon, meron kaming isang kasama. Leader tatay nito, leader ng Tondo, si Tata Resti de Leon. Grupo yan ni dating Senator Joey Lina. Na siyang chairman ng Manila Hotel ngayon. Ito, idudugtong-dugtong ko lang po. No? Kinikilala ang Resti de Leon sa Tondo. Yang Herbosa, tawag po dyan, paumanmin sa mga kumakain, Baryo Matae. Yung Resti de Leon, panahon ni Marcos, dinampot yan. Hindi ba lahat ng mga politiko noon pinawanted ni dating Pangulong Marcos Sr.? Yan sila, Joey Lina, marami. Naging taguan nila yan, Tondo, ni Tata Resti de Leon. Yun yung humiga sa kalsada, magpapasagasa sa tangke. No? Hindi pa ganyan kaunlad ang Herbosa. Sabi ko nga yan, lugar na yan, dating Baryo Matae. Kung nakikinig si paring Danny Lampano, alam niyo to. Ngayon naging maunlad, yan lugar na yan. No? Maayos, mahal ang lupa riyan ngayon. Milyon ang lupa riyan. Pero dati yan, lugar na yan, walang gustong pumunta dyan. No? Walang gustong pumunta dyan sa lugar na yan. Una, magulo. Pangalawa, walang mag-interest na magtayo ng bahay dyan. Pero naging isang komunidad dahil nga kay Tata Resti. Ngayon, medyo kambyo na natin, naging kaibigan ko. Organizer leader ako noon. Ang grupo namin noon, Asosasyon ng Kagawad ng Maynila. AKMA, kung tawagin. Ngayon, itong si Ramon de Leon, na anak ni Tata Resti de Leon, naging kasapi ng AKMA. Talagang leader, tumatayo. Naimbita ito. No, kaya nga, naging malapit din po kay Secretary Gonzales, kay Padre Entengan, no? Na minsan pinagkatiwalaan din tayo na magsalita sa isang malaking organisasyon. Ngayon, mga kaibigan, sektoral. Ngayon, naging malapit po tayo dyan sa mga leader na yan. Itong Ramon de Leon, sumalangit tawa kaluluwa nitong kumpare ko. Naimbitahan to sa, hindi ko malaman kung sa UP, sa may parteng Quezon City, na kung saan nagsasalita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Na hindi raw makapasok itong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng Tondo. Dahil yung Tondo, kay Erap. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, ipakilala muna natin ang ating himpilan, Parinonong. Ang JJ ay hatid sa inyo ng J&J Motorcycle Parts. Kompleto sa genuine motorcycle parts sa tulad na Kawasaki Spare Parts, Yamaha Spare Parts, Suzuki Spare Parts at Honda Spare Parts. Meron din mga China parts at meron din Castrol Motor Oil. Tandaan sa pangangailangan ng mga genuine motorcycle parts and China Spare Parts sa J&J Motorcycle Parts magpunta. Ang J&J Motorcycle Parts ay matatagpuan sa Pilar Village, Almanza, Las Piñas City o tumawag sa telepono 801-2625. Tara na! It's time to get funky to this track so scream. Okay, balik tayo sa programang J&J CBS DWAD. Ang oras alas 5:46 ng hapon. Ang
programang JNJ CBS DWAD, kasapi po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, sige po mga kaibigan, balik tayo, no? Ngayon, ito kwentuhan pong pangyayari. Nagsalita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa isang, sabi ko nga, hindi ko po alam kung UP o anong universities dyan sa parting Quezon City. Ang sabi ni Madam President Gloria Macapagal Arroyo, hindi raw siya makapasok. Nung pag-upo niya sa Malacanang, pinalitan niya si dating President Erap Estrada. Nandun din po ang mga sectoral leader, mga leader ng urban poor, kasama po tayo ron. Ngayon, hunarap ni Ramon de Leon, kung nanonood si GMA, pwede, ito buhay na katotohanan ha. Hinamon niya si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi kasi ni GMA, hindi siya makapasok ng Tondo. Lalo na yung parteng Parola, Hapilan. Kaya nakilala ko nga sila Pepeng Kuryente dyan eh. Yan. Marami tayong naging kaibigan dyan ng mga mayroong tari sa paakaran mga manok. No? Ibig sabihin sanay sa mga kalokohan o sa parehas na trabaho. Sabi nga basta tao mo silang kaharap, tao ka rin pakikiharapan. Ngayon, sabi ni Nasirang Ramon de Leon kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon, kung gusto mong pumunta akapin ka ng mga taga-Tondo, akapin mo din sila. No? Sabi ni Gloria, ni GMA, kay Ramon, sige, bukas na bukas, pupunta ako sa bahay mo, doon sa Herbosa. Kasalukuyan, nagkakaroon mag-eleksyon nun eh. Kasama ka pa nung, sabi nga yan, si Asilo, naging kumpare kong congressman, ngayon hindi na kami mag-kumpare. Ngayon, mga kaibigan, no? Kasalukuyan, may torch parade kami noon. Humahagos, tumatakbo. Magkakasama kami ni nasirang paring Freddy de la Cruz, Noel Adaw, ayan, yung mga leader noon. Ayan, si Victoriano, ayan, si Amapayata dyan, si Danny Lampano, mga leader. Dumarating, tumatakbo. Pare, sabi niya. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo pupunta sa amin bukas. Hindi kami naniniwala. Sabi niya, hindi kami naniniwala. Bakit? Hindi, ito sinabi ko, walang yaka ka kasi namon mo. Pupunta. Bumitaw kami sa parade. Torch parade yun gabi. Punta kami sa bahay. Pagpunta namin sa bahay dyan sa Herbosa, sa Tondo, nakita namin ang dami mga presidential security group. Mga, group, mga PSG. Ayun, naniwala kami. Kinabukasan, dumating si Gloria Macapagal Arroyo. Ang kasama po noon, kaya nga naging partidista kami, si Secretary Norberto Gonzales. Ang posisyon niya, National Security Council, NSC pa lang. Doon, nagkita-kita. Tapos, baba kami ng punta kami ng Parola, Hapilan, lahat ng utang nila sa kuryente at tubig, binayaran ni GMA. So, nawala ng utang, nagkaroon ng amnesty, ang dapat bigyan ng amnestiya, yung Parola dapat matagal nang wala yan. Napakiusap yan kay GMA. No? Kasi kukunin niya nung ang pangalan nito? Yung mga pulis Pantalan. Nakalimutan ko itong mga lugar na ito. Ngayon, gigibayin na yan, iwa-wipe out na yan. No? Ngayon, napakiusapan ng bigyan extension. Wag ibain. Manatili yung mga taga-Parola dyan. Na pinakinggan naman. Nakalimutan ko yung Philippine Port Authority, yung PPA. Nabigyan ng amnesty. Hanggang ngayon, yung mga tao sa Parola nanatili puron. Hindi napaalis. Hanggang ikangay tatayuan ng bahay yan. Yung tinatawag po yung yung pataas, yung bahay na hindi na tuloy yun dahil
Ang gusto naman taga-parola, titulo. Ang gusto naman ng gobyerno sa panahon ni GMA noon, yung pong pataas, vertical, no? Ganun po parang condominium. So hindi po natuloy yun. Dahil gusto ng mga taga-parola, ayun, gawin pong titulo-titulo, hindi po pwede. Ang dami. Hindi kakasya. Sabi nga, iba-ibang klase tao riyan. Ngayon, paano po pumasok yung sinasabing sunog? Bakit natin alam na lagi nasusunog yung lugar na yan? O sabi ko nga, ang tao dyan, kung hindi kayang bumili ng mga kabling pantap sa kuryente dahil mahal, maglalagay na lang po ng kandila at gasera. Natural, gasera yan, kandila yan, kapag natumba, sunog. Kapag meron ka naman pambili ng kuryente, overload, sunog pa rin. Yan po yung laging pinagmumulan ng sunog sa parola at hapilan. Sabi nga, ang sitwasyon po dyan, maski na ngayon, no? Sinasabi, dapat mawala. Pero hindi dapat mawala para sa mga politiko eh. Marami pong mga botante dyan. Nasa 23 hanggang 24 mil ang botante dyan. Eh malaki po yan, kaya inaalagaan niya ng mga politiko. No, sabi ko, yan, lugar na yan, pinapasok po namin. Dahil nakakakuha ng botante yan. No? Ito po yung kinukwento ko lamang. No? Na ito, itong huli. Oh, kasama ko naman dyan si Kababi Muldong. Oh, na-assign ang posisyon po noon dati, panahon ni Gloria siya, kay Gloria ni. No, nung panahon po noon, no? Maganda yan, no, pwesto PPA. No? Tapos hindi yung yung nagtatabon ng reclamation, PRA. Philippine Reclamation Authority. Ha? Ang naging bossing natin diyan si Kababi Muldong. Ang kasama ko po diyan si pare Rene Tinoco, nasilang Rene Tinoco. Nag-ocular kami diyan. Yang Baseco, pinunta namin diyan dahil gagawin pong yan tatabunan para gagawin pong pabahay sa mga mahirap natin mga kababayan diyan sa parting Baseco. Inocular namin yan, yung nga lang hindi natuloy. Dahil na inabot po ng eleksyon. No? Yung pinalitan ni Duterte. Oh. Ganun po yun. Sabi nga marami pong istorya diyan sa lugar na yan. Kaya alam ko po kung bakit nagkakaroon ng sunog. No? Ang sinasabi pa lang natin diyan, illegal tapping ng kuryente, kandila, apoy, kung ano-ano pa mga illegal na hanggang ngayon po nangyayari. Pinag-uusapan pa lang natin dito, illegal na Wala pa pong mga droga-droga dyan. Sabi nga, hindi ka basta makakapasok dyan sa lugar na yan kung hindi mo kabisado ang tao. Oh, mga kaibigan, yan po yun, no? Ay, nalulungkot tayo doon sa nangyari pong yan sa Gumuhong building, 9-story. No? Sabi nga hindi kaya ginawa yung mga engineer diyan, no? Bumagsak yung building. May hindi pa lumilindol, may mabagsak na. Ay, nako mga kaibigan, dumating po yung oras na bagay, may 5 minutes pa tayo para pag-usapan pang ibang dapat nating pag-usapan. Ito pa isa nakakalungkot. Ay, ito, no? Ito, bago-bago pa lang. May kuryente na may kuryente. May tubig na kaya sa Kalakang, Maynila. Kahapon, in-announce Kahapon, in-announce ng Maynilad at ng City of Manila, mawawala ng tubig kahapon ng alas 9 ng gabi. At magre-resume yung supply ng kuryente, supply ng tubig ngayong alas 3 ng hapon ng Mayo 25. So mapalad naman po ibang lugar
na hindi nawalan ng tubig. Kasi alam nyo sa Tondo, paranoid ang tao kapag mawawalan ng tubig. Kasi biglaan lagi, hindi nakahanda, hindi nakapag-ipon, biglang mawawalan ng tubig. Natural, wala kang stock. Sos, Mariones, mamamantot ka. Pero laging dahilan, parang sunog. May jumper. Pero ito, ang dahilan po laging nawawalan ng tubig dyan sa Tondo sa Maynila. Yung mga tolongges na mga naghuhukay ng kalsada. Yung pipeline, laging tinatamaan nung draga. Ang laking tubo nun. Kapag nabutas yun, ang daming apektadong lugar hanggang probinsya abot. Laging ganun po ang problema. No? Ngayon, kapag wala kang tubig, maghahanap ka ng rasyon. Yung mga bumbero, magrarasyon ng tubig. So, ang haba ng pila. Pipila ka, agawan pa. At may limitado, 2 timba lang ang makukuha mo. Kaya nang in-announce po yung mawawalan ng tubig sa ilang lugar sa Maynila, ang tao paranoid. Bilihan ng timba, bilihan ng drum. O nangyari po, yung ibang lugar hindi nawalan ng tubig. Meron namang ibang lugar nawalan ng tubig. Kaya merong kuryenteng balita, may balitang totoo. Ngayon po siguro, makakaligo ni ibang mga nawalan ng tubig. Anyway, mga kaibigan, no? Ang oras po, ganap ng alas 5:58 ng hapon ng Lunes, no? Sa pangalan po ng ating katotot kumpare, negosyante, si Paring Jun Cabanyog, no? Kay Elisa Cabanyog. O sa lahat ng mga suking nakikinig sa programa ni Paring Jun Cabanyog, isang magandang umaga po sa inyong, magandang hapon po sa inyong lahat. No? Ito po yung kaibigan, Junan Sures, na pansamantala nyo napakinggan sa programang J&J CBS DWAD, ang nagsasabi po, ingat po kayo sa init, lagi kayong maligo, o inom kayo ng maraming tubig. Iwasan nyo ang soft drinks, buko juice, yan, maganda po sa katawan yan. No? Ito po yung Junan Sures nagsasabi po, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Paring Nonong, salamat. No? Thank you very much sa pag-assiste. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio.